Good morning po sa bawat isa. And medyo ano lang po tayo. Informal setup lang. So we are, di naman task. We are given, so we were given the privilege po to share a short testimony regarding sa first fruit. As almost everyone naman alam na January will be our first fruit offering. So we will not be explaining ano yung first fruit. If you have further questions dyan, pwede naman sa ibang tayo pag-usapan po natin. So today, dalawa kami, kasi last year ako lang mag-isa. Last year, di ba? So, konti lang po. Magsisimula lang ako dun sa time na year kung saan wedding namin, tapos nag-participate kami sa first fruit. So tatlong bagay lang po. Una, what were our challenges? Bago kami, or during that time, matagal na po kami nagpa-participate sa first fruit. I remember 2018, 20 or 2017, at ako first nag-participate dito. Simula po na nag-start yung first month, wala po ng year. Ano ba year nag-start yun? No, May pa po. Sa May. Actually, high school pa ata ako na eh. Pero, hindi ko alam kung full na talaga yung ginagawa ko na sa first month. Pero, nagpapalo ako. So, yan po. At first, we were only participating for the, sabi ko lang sa sarili ko na nagpa-participate ako without fully understanding ano ba yung first fruit. So, and then, 2023, ito po yung year ng wedding namin. So, first fruit that time, before we participate, kasi September ang wedding namin, December, few months back and few months, yan yung time po naghahanap kami ng mga tawag to, suppliers. Naghahanap kami ng venue, naghahanap kami ng food, and malakas yung loob namin, maghanap kami. So, ako po, January 2023, wala po ako trabaho doon. So, si Karen, blessed po siya kasi may work siya. Siguro sumasahod siya nun, mga ganyan. Tapos, 50, mahirap eh. Mga 50 to 60% nung sinasahod niya, January until August 2023, napupunta po sa sa bayad ng utang dahil po na-hospital si mama niya. Way back 2020 or 2021, na naoperahan po si mama. 2018 pala. 2018 naoperahan si mama. So within those time frame, 50 to 60% ng sahod niya pagbayad pa lang dun sa utang sa ospital. So that was January until August. So, isa po yun sa iniisip namin. Kasi wala kaming panggastos sa kasal. Siyempre po, pag nagtatanong kami sa mga ninong naming pastor, sabi nila, huwag niyong problemahin yung pera, magkakasal kayo. Opo, huwag niyo mong problemahin kasi wala naman kami doon. Bakit naman mong problemahin? So isa po yun sa naging challenges namin on when we will be participating sa first fruit. Kasi wala akong trabaho eh. Ang income ko lang nun, allowance sa church. And that's how much lang? Tapos siya, 60% ng sahod, pambayad ng ospital, hindi pa po doon kasama yung bills hindi pa po kasama doon yung pangkain. So, magkano na lang yung matitira? So, that's one of the challenges na meron kami. Same thing po ng bawat isa. We were also facing gastos, due dates, and ano ba? May dagdag ka ba? Sa challenges pala. Sa mga gastusin. Alam ko madami pa eh. And gusto ko pong maintindihan nyo
bilang, ako po kasi, baka sinasabi ko to kasi pastor po ako eh. Isa po yun na binigay na pribileyo ng Panginoon sa akin. Kaya mo sabihin ito kahit pastor po ako. I not only do ministry, pati yung work po namin, ministry po yun. And biyaya po ng Panginoon, kasama po sa prayer namin yan, yung magkaroon ng work. And then, after challenges, nag-first fruit kami. Siyempre, hindi naman po dahil makikita agad yung yung bunga nun eh. There comes frustrations din. Kasi parang ilang taon na. 2023, 2024, 2025. First fruits. Meron po kaming mga nilalagay doon na hindi pa pinagkakalon ni Lord. So, syempre, iniisip ng karamihan, tagal-tagal ko nung nag-pray kay Lord. Lord, nagpa-participate naman ako, nagpapakatapat naman ako sa'yo. Pero bakit wala pa? So, some of our frustrations here, saan ko share? Una po, nagpe-pray po talaga kami. 2023, kinasal kami September. 2024, nakalagay na sa heart ko, magka-baby kami. Tapos, magkaroon kami ng sasakyan. And then, isa sa frustrations ko, at lalo na siya during that time, kasi nakamotor lang po kami. So every time nagmumotor kami, init na init siya kung bumiyahe kami. Inis na inis siya sa akin. Tapos, naano ko kung may nakikita siyang sasakyan kami katabi na. Yung madami po yung bumubulong. Siyempre ako nagpe-pray. Naiintindihan ko naman po siya. Kasi nagpe-pray din po kami ng baby. And, nakalagay po sa heart desire ko yun, Lord, sana po magkaroon kami ng baby. Lord, sana po this year magkaroon kami ng sasakyan. That was 2023, 2024, 2025. So, nag-pray talaga kami. And then, 2 years. From September 2023 to September 2024. So, unti-unti, makikita namin, napakagaling pala ng Panginoon. Kasi, hindi niya binibigay yung isang bagay na hinihingi mo kasi hinihingi mo. He give it to you kasi yun na yung time, tamang time kasi kailangan mo yung bagay. Niisip ko kung binigyan kami ng Panginoon ng sasakyan ng 2023, wala pa akong lisensya, di pa ako marunong mag-drive, wala pa kaming pambayad. Isipin nyo, kung pinilit namin mag-loan ng sasakyan during that time, baka after ilang months, nahatak na yung sasakyan. If we were given the blessing ng baby during those times, baka sobrang nag-struggle kami. So, ano ba yung mga naging fruits? Gusto ko lang pong maging encouragement. Hindi po para magyabang. Hindi po para itaas kaming dalawa, kundi itaas po si Lord. Tsaka yung ginagawa niya po sa buhay ko. What were the fruits of our first fruit? Una po, nakalagay dito, wedding provision. Way back 2023, nag-start kami ng first fruit, wala pa akong trabaho. Siya, may trabaho, 60 to 50% ng income niya, pambayad ng hospital pa lang po, hiwalay pa po sa bills. So siguro, kung sumasahod siya ng 2,000, natitira sa kanya, 400. That was January until August. And then, unti-unti, by March, pinagkalooban ako ng Panginoon ng work na hindi nakakatama sa ministry. And sobrang thankful po ako dun sa Panginoon. And then siya, kailan ka nag-play no? Ng USRM? Ano mo? May. Tapos May po, nag-try siya mag-apply for USRM. And she got accepted sa company nila ngayon as, nagre-review lang po siya. So, from May hanggang September, October. May hanggang November, pinagkalooban po siya ng Panginoon na work kung saan yung May hanggang November, nagre-review lang po siya. Pero yung sahod po niya, times 2. Times 2, nung sinasahod niya,
bago kami mag-participate sa first fruit. So that was May. So, isipin niyo po yung provision ng Panginoon na binigay. During our wedding preparations po, masarap po yung buhay niya. Kasi, review lang siya. Tapos, binabayaran siya ng sahod. Ako, pagod na pagod ako trabaho. Tapos yung sahod ko, parang 1/4 lang ng sahod niya. So, isa po yun. Pangalawa, sabi, and then November comes, nag-exam siya sa for USRA, and then pumasa po siya. Which is, sabi niya, sobrang hirap, sobrang feeling niya, hindi po siya papasa. And then, isa pa, way back 2024 po, sa work naman, na pinagkalob sa akin ng Panginoon noong 2023. Ito po yung work na pinag-pray ko talaga. Kaya kung meron dito, mga young people, young pro, nagpe-pray kayo sa work nyo, tapos pinagkalooban kayo ng Panginoon. Make sure, dun sa trabaho nyo, you do it faithfully para sa Panginoon. Kasi, dun sa work na yan, diyan kayo pagpapalain ng Panginoon. Always remember, promotion comes from the Lord. Way back 2024 po, I was promoted sa work ko. Hindi lang po tumami yung trabaho, tumakas din ng konting sahod. So meron sa atin, minsan nagpe-pray ka ng work, nakalagay sa heart desire mo, bigyan ako ng Panginoon ng trabaho. Tapos after a few months, sinusumpa mo na yung trabaho, pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Maybe you weren't using it for Him, you weren't doing it for Him. Ginagawa mo lang kasi para sa pera. Ang hirap po talaga magtrabaho para sa pera. But if you do it for God, gaano man kalaki, kaliit yung sahod mo, makikita niyo po yung pagkilos ng Panginoon. Di ba, di mo ko naintindihan. Diyan po sa bagay na yan, siguro po maintindihan ko. Sinasabi ko po kasi, di mo gano'ng kalaki yun yung sahod ko. Sakto lang. Pero, habang nagtatapat ka sa Panginoon, you learn to manage those. You learn to handle those. And Panginoon din, yung unti-unti magdadagdag mo. Di ba sabi nga sa Bible, how can God give you some or more kung sa maliit na bagay, hindi ka pa niya magkakatiwalaan. So that small work, kung ngayon, yung people, nagpe-pray kayo sideline, part-time, mag-pray yung may sa Panginoon. And then, sabi po dito, good health. Way back 2024 po, kung napansin niyo po, medyo tumaba po ako noon. Hindi po ako nagpapataba. That was me taking medicine. And then, so kami po, provision po ng Panginoon for the last 2 years and plus months na married kami, sobrang iningatan po kami ng Panginoon. And then, this year, sobrang ang galing ng Panginoon. Kasi, we were praying for a car, tapos sinagot ng Panginoon last year. And then, 1 week later, nalaman namin si Karen ay buntis. So, ang galing ng Panginoon, siya yung nag-aayos, unti-unti. Hindi niya binigay una yung kotse, hindi niya una binigay yung sasakyan, yung baby. Tinignan niya muna, binigyan niya muna kami maliit na trabaho. Magiging faithful ka ba dyan? And then, when he sees, faithfully ka, sumusunod sa kanya, iyahangat na. Pastor, ang tagal ng 2 years. Hindi, mabilis lang yun. Pero sabi ko matagal kasi naghihintay kami, nag-pray kami. Gusto agad namin makita kung ano yung gagawin ng Panginoon. But unknowingly, habang naghihintay kami, ginagawa ng Panginoon. And ang nakakatawa lang, ito po, may dalawang bagay, sa madaming bagay na ginawa ng Panginoon, yung sobrang kakaiba. Pag tayo po nanalangin sa Panginoon, as much as possible po, gawin natin specific. Pag naglagay kayo, kasi po, 2025, 2024, si Karen po, ay ano po kami, meron po kaming book na flight for Korea dapat noong 2025. So, 2024, nakabook na kami. Hindi ko siya nilagay sa heart's desire ko. Tapos si Karen, nilagay niya.
makapunta sa Korea. Makakita na po pa. Oh, guess what po? Sinagot po ni Lord. Meron po kami book na flight nung June di ba? June 2025. Kaso po sa visa, ang na-approve lang si Karen. Kasi, yung nakalagay sa ano niya, sana po makapunta sa Korea. Hindi niya nilagay sana kaming dalawang mag-asawa makapunta sa Korea. And then I was looking doon sa ano ko sa RCSR ko, hindi ko pala nilagay. Ikaw palang arinig sa lahat. Hindi ko pala nilagay na makapunta ako ng Korea. So that's one na nakakatawa lang pag iniisip ko. And then, another one, yung sobrang blessing po sa amin yung sasakyan. So we were praying po sa sasakyan talaga. And then, tinitingnan po namin, binabacktrack namin ni Karen yung prayer request namin. So we were praying, Lord, pagkalooban niyo naman kami ng ng sasakyan na kasya po kaming 5. Ako, si Karen, si Papa, si Mama, si Auntie, kasi kami po yung laging lumalabas. So galing ng Panginoon, sinagot niya yung prayer namin. Kaso after niya bigyan kami ng kotse, bigla naman dumating si baby. So ngayon po, 6 na kami. Hindi na kami kasya sa sasakyan. So iniisip namin, paano kaya kung nag-pray kami ng mas malaking sasakyan? At the beginning pa na. Hindi ko sinasabing ibibigay agad ng Panginoon. What I was saying, kung lalapit natin kay Lord, gawin mo ng specific. If you're praying for work, mag-pray mo kay Lord, magkano sa na gusto mo. Kung mag-pray yung mga young people, ng partner in life, mag-pray mo yung tao na specific. And higit sa lahat, nagdagaling ka palapit sa Panginoon. So, when we look back, ayun na kasunod salita. Di ba? Sige, ito na. Ay, ganun mo. Ayan, sige, sagot. Ganun mo. Then, good morning po ulit. So, actually, blessing po talaga yun. Sobrang I praise the Lord po sa lahat ng nabanggit po ni Pastor Christian na blessing po sa amin. Kasi po ako pag nire-recall ko po talaga, di mo talaga namin deserve individually or as a couple yung mga blessings na yun. Kasi di po kami perfect eh. So, dahil po namin pagkukulang, dahil po namin failures, mistakes. Pero biyaya po talaga ni Lord. Goodness niya po talaga lahat yun. So, wala po kami pwedeng pagmalakas sa lahat ng yun. We praise His name. Naalala ko lang po, nung, kasi mahihayin po talaga. Ayaw po talaga tumatay dito eh. Pero kulit po sa Pastor Dennis. Hindi. Nung iniisip ko lang po talaga, sabi ko, kaya ako na sa Pastor Christian magsalita. Pero, shortly lang po yun sa akin. Naalala ko po, hindi ko yung sarili ko. Ayan, parang 2006 pa lang po ata, nung nag-start ako mag-first fruit. Kasi po, sa main nga, tinuro po talaga sa amin na mag-first fruit. So parang ako, dahil nga po nag-church na ako doon, pinalaki po ako ng magulang ko na nag-church. So ako, sumunod lang po ako. So sige, first fruit ako. Although, nung time na yun, it was very easy for me. Kasi may allowance po ako sa school eh. So basta, yung allowance na bigay ko. Pero nung habang tumatagal po ako sa pagiging Christian, tinuturuan po talaga ako ni Lord. Especially po, nung nagkasakit nga po si Mama. That was a very difficult time po talaga sa buhay ko. Kasi po, other than nag-worry po ako sa kanya, kami po as a family, hindi po ako sanay na wala akong pera. Kasi po medyo blessing po sa akin ni Lord na pinalaki po kami ng magulang namin na may pera kami. Hindi po ako sobrang yaman, pero average, kaya po namin. Hindi ako yung mawala akong pera. Pag kailangan ko ng pera, bigyan niya ako. Pero nung time po na yun, sobrang nasa amin po yung burden na wala kami pambayad sa ospital. Sobrang nung time na yun. Nung time po na yun, active po ako sa ministry, kakagraduate ko lang po ng ABTC noon. Yung sahod ko po noon, hindi po ganun kalaki pa. Si ate po, medyo malaki, pero dito pa po siya sa Pilipinas noon. So hindi pa po talaga. Sabi ko, nangyari po, nag-hospital po si Mama July 2018. So, struggle po yun. Kailangan magbayad. So, monthly, bayad. May mga time po talaga, hindi ko nalaman. Kasi, sakto-sakto po yung sahod ko dun sa bayad ng monthly. Pagdating ko ng 2019 first group, sabi ko, Lord, alam mo naman na from July hanggang December, sakto lang talaga yung sahod ko. Pag nag-first group ako ng
January, saan ako papakuha ang pambayad? So, isipin niyo po monthly po talaga, lahat ng sahod ko, binabayad ko lang po to the point na dati, pag magahe po ako papuntang east, doon po kasi ako sa church noon. Nag-FX pa ako. There was a time dahil wala po akong pamasahe, nilalakad ko po talaga hanggang from bahay ng crossing para makatipid, tapos nag-jeep lang po talaga ako. Tapos, dun sa may papunta pong Taytay, ay sa east, di ba wala na sa mga nakapunta na po doon, paakyat sa tiklik ko, paakyat po yun. Nilalakad ko lang po yun kasi wala akong pamasahe. Kasi lahat po nilalaan ko sa bayan. Sabi ko, Lord, pero first punta ko ngayon 2019. Wala akong pambayad. Ang gagawin ko? So, nag-February na talaga ako. Sabi ko, parang pwede ko ba, Lord, pass mo na ako this year. Kasi wala akong pambayad eh. Kukulangan siguro na maintindihan ko ako. Pero nagigilty ako. Hindi ako mapakali kasi alam ko parang may something eh. So, sabi ko, gawa ko na lang para. Lord, ginawa ni Lord, binigyan niyo po ako ng tao, papayaran sa akin. Sabi ko, Lord, tulungan ko ito, mayroon ako. So, pero yun, sabi ko, sige Lord, kasi basta makapag-first fruit ako kasi through the years, tinuro po sa akin ni Lord doon. Isa sa reason ko, ba't ako nagpa-first fruit, hindi lang dahil gusto ko maging part ng church. It's because may faith ako sa Kanya na, Lord, ito po yung first fruit ko for the year. And this is my act of faith po, na I trust you for the whole year, na yung pera ko, sa iyo manggagaling lahat. So yung tinuro niya sa akin, na magtiwala ka sa akin, bigay mo yun sa akin kasi kukulangin ka ngayon, bahala ako sa iyo. So sabi ko, sige Lord, I'll just trust you. Mayroon na ako sa clear content, tapos mag-aasa ko doon sa inutangan namin na, ay, may nag-provide po noon na, kasi po yung utang namin doon sa co-op, so syempre sa co-op, sa hospital, bawal ka naman makihingi ng tao, pwede po bang ganito muna. Pero ang blessing po niyo, meron kaming kakilala, na binayaran niya buo yung utang namin sa co-op. Sa kanya na lang kami utang, no interest. So, bawasan po. So, blessing po talaga agad yun. Before pa po yung mag-first fruit so sa akin blessing po yun. So, at isa kanya, pwede ako mag-ask sa kanya na, Kuya, pwede bang this month, half muna, next month, bubuhin ko times yung kulang ko. So, at least, dahil sa kanya lang po personal, blessing po yun, pumayag siya. So, nakapag-first fruit ako. So, thankful po ako sa Panginoon kasi the whole year, that time, hindi po talaga nagkukulang si Lord. As in, sabi ko, grabe ka, amazing. May time pa po, June, sabi ko, Lord, June na, 2019, sabi ko, Lord, yung pambayad ko, hanggang July na lang. Tapos zero na po yung savings ko. Hindi ko na alam saan ako kukuha pambayad. Bala ka lang, Lord, hindi ako makatulog na, pero siguro tutulog na ako, bala ka na. Tapos hindi ko alam paano, pero mabot po kami ng December, nakabayad ako. So si Lord po talaga sobrang, when you trust Him, hindi ka niya bibiguin. Minsan po, hindi mo makita kung paano, pero magugulat ka na lang talaga na hindi ka niya bibiguin. So yung mga yun po, 2022, hawli po ang haba ng kwento ko. Di ba kaya ito ko yun? Kaya pag ito, 2022, nag-propose po siya sa akin. Nagbabayad po po ako ng utang. Di ba 2022? 2022, August yun, anniversary po natin. December, nagbabayad po po ako ng utang. Sabi ko, ito na naman, Lord, January, first fruit. May utang pa po ako. Kasi kakasal kami. Paano po, first fruit po ba ako this year? So, ayun na naman po, syempre, sabi na mag-first fruit ka kasi you have to trust me. So, nag-first fruit po ako nun. Kahit po nag-prepare kami ng planning. And to make the long story short po, the same thing happened, hindi po kami pinabayaan doon, yung mga tulad sa qualification. Kinasal po kami ng maayos, sobrang maayos po yung wedding, may mga naging problems, pero hindi po kami pinabayaan ni Lord. And, yung share ko lang po talaga as my testimony. Just trust the Lord po talaga in everything, hindi lang po sa finances. Kasi po, hindi po tayo bibiguin ni Lord in everything. Ma-amaze ka po talaga sa kabutihan niya. Hindi lang po sa finances, hindi lang po sa mga ginagawa day by day, pero yung ikaw personal po talaga sa inyo, na Lord, yung buhay ko, magkakatiwala ko sa inyo kasi I trust kayo po yung bahala sa akin. And, meron po ko siya share, isang last na lang. Isa po tinuro niya sa akin is, huwag ko siyang naaway. Blessing po ito sa akin kasi before, sa tithes ko, minsan, kulang, parang 50% na yung binibigay ko. Pero tinuruan na kami doon, sabi niya, napakang ginanakawan mo ko.
Kasi di ba first month, ginawa po niya, actually first month, hindi po niya requirement eh. Kasi act of faith nga po natin yun eh. Plus, sinabihan po na tayo. Correct me if I'm wrong na lang po. Pero yun nga, yung times po kasi, di ba, monthly. Monthly na sabi niya, bigay mo sa akin yung 10%. So, ang tinuro po talaga sa akin ni Lord, pag 5% lang yung binigay mo sa akin, ninanakawan mo ko. Sabi po niya sa akin talaga, huwag mo akong nakawan. Di ba po may times, for example lang, sinahod po natin, 2,550. Diba? Ano po 10% na 2,550? 255. Diba 255? Meron pong times ba na, Lord, 250 lang bibigay ko. Kasi ano eh, may utang eh. Pero sabi ko na, yung 5 pesos na yan, kasama pa rin sa 10%. Bibigay mo pa rin yan sa akin. So, pagka nang po sobrang guilty ako, Lord, sige na nga, ginagawa ko ng 260 yun kasi ayaw ko talaga siyang nakawan. So, yun lang po naman sa akin, biling sa akin, Lord, huwag natin pong nakawan si Lord kasi kanya po yun in the first place. Babalik po talaga natin sa kanya. So, monthly, let's just trust the Lord po kasi as my husband shared po, hindi po talaga nagkukulang sa akin. Yun lang po. Partida po, naiinaya. And then, before I end lang po, gusto ko lang po basahin itong verse na ito. Sabi dito, Deuteronomy chapter 28, verse 1 and 2, sabi, if you diligently obey the voice of the Lord your God, all these blessings shall come upon you and overtake you. So, isa po ito sa pinanghawakan namin. And isa po sa mapagyayabang namin na ginawa ng Panginoon sa amin. When He answered our prayers, hindi po siya tipid. Hindi po siya sakto. Hindi po siya, okay na. Hindi po ganun sumagot si Lord. When He answered our prayer, it's overwhelming. It's abundant. Yung wedding po namin na wala kaming pera. Hindi po siya marangya, pero may ipagmamalaki namin si Lord. Sasakyan, baby, work. Hindi po basta masabi na, ay, binigay ito ni Lord. We can be proud na si Lord yung nagbigay ng bagay na yun. And that's one thing na gusto lang po namin i-share sa inyo. Kung ano yung sinasabi sa inyo ni Lord today, listen to it. Sabihin mo, tanongin mo si Lord, Lord, will I participate? Will I not participate? Magkano bibigay ko? Bibigay ko ba lahat? I don't know kung ano po magiging tinig niyo sa Panginoon. But ang sabi na, kung narinig mo yung boses ng Panginoon, pakinggan mo. And then if you follow it diligently, those blessings will come upon you and overtake you. Hindi na po ikaw yung maghahabol dun sa biyaya. Bawat lakad mo, andun naghahabang yung biyaya ng Panginoon. And then when you look back, mataktawa ka na lang, Lord, ang galing mo po talaga. You making sure I'm prepared, I'm able to do and use lahat ng bagay na ginawa ko. Especially po kung para sa kanyang gagamitan. Muli po, maraming salamat po.